Dear Dr. Love, hello po at magandang gabi sa inyo. Gusto ko lamang pong ikwento sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay ang kasalukuyang kabanata sa buhay naming nagpapamilya. Ako po si Patrick, 34 anyos mula sa Santa Maria, Isabela. Ako ay gay at bunso sa 4 na magkakapatid. May kanya-kanyang pamilya na ang aking mga kapatid at wala naman po akong karelasyon. Ang panganay at pangatlo naming mga kapatid ay based in Manila at nasa New York naman po ang pangalawa naming kapatid kasama ang nanay namin. Bata pa lamang kami, may naririnig kaming may pamilya sa labas ang tatay namin sa Nueva Vizcaya. Sa kabila nito, hindi namin ito pinag-uusapan hanggang sa nagkasakit siya ng psoriasis sa buong katawan after niyang mag-retire sa trabaho. Hindi nagtagal, nagka-minor stroke din siya. Dahil ako lamang ang naiwan sa probinsya, ako ang nag-aalaga sa tatay namin at madalas din namang dumadalaw ang aking mga kapatid mula sa Maynila. Tumutulong din financially ang ate ko sa Amerika. Nang malaman ito ng other woman ng tatay namin, nag-reach out siya sa amin at nagboluntaryong tumulong sa pag-aalaga sa tatay namin. Nag-offer din ng tulong ang dalawa naming kapatid sa labas. This was our first encounter, Dr. Love. Pero dahil may mga edad na rin kami, wala kaming anger or bitterness na naramdaman. We all felt the need to come together and do everything for our dad. Maging ang kapatid at ang nanay ko ay masaya sa nangyari. Wala ring nasabi ang tatay namin when this happened. Hindi na namin pinag-usapan ang issue about having another family. We were just happy na naging okay ang lahat. Sa ngayon, ang tinatawag kong second mother at other siblings ang mga kaagapay kong nag-aalaga sa tatay namin. Patuloy ring tumutulong ang iba kong kapatid in many ways they can. Dr. Love, na-realize kong life is short and we only live once. May mga pangyayaring hindi natin kontrolado but we can always choose acceptance and forgiveness. In this way, we find peace. Despite my dad's health condition, I must say that we are one happy, blended family. I hope that this story I shared will serve as an inspiration to all your radio listeners and social media followers. Salamat po sa pagpapaunlak sa aking sulat. More blessings po sa inyo at sa lahat ng buo-buo ng inyong programa. Nagpapasalamat, Patrick, ng Santa Maria, Isabela. Maraming salamat sa iyo, Patrick. Actually, ang ibinahagi sa atin ni Patrick ay hindi problema. So, wala tayong counseling. But napakaganda nung kanyang kasaysayan. Alam nyo, ang bawat isa sa atin ay may kahinaan at hindi ho tayo perfecto. Nakakagawa tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin pagdating ng araw dahil na-realize natin na mali. And hindi po ligtas dyan si Dr. Love. Si Dr. Love mismo ay naging mahina din one way or the other. At ang mahalaga po ay binago natin ang isang pagkakamali. No? Kung tayo patuloy na mabubuhay sa isang kamalian, yun po ang hindi maganda. Pero kung na-realize natin na ang nagawa natin ay isang malaking pagkakamali at pinagsisihan natin at gusto nating ituwid ang ating buhay, ano pang hahanapin natin? So, anong aral na iniwan sa atin ni Patrick? Pupwedeng piliin nila na maggalit sa kanilang ama hanggang kamatayan, magtanim ng sama ng loob,
At po pwede rin namang piliin ang isang napakaganda at positibong paraan ng pagpapatawad at pag-unawa na ngayon ay inaani nila ang bunga ng kanilang pag-unawa at ang pagpapatawad. Hindi po madali ang magpatawad. Kinakailangan dito ang determinasyon mo na unawain, mahalin, at bigyan ng isang pagkakataon pa ang isang nagkasala. At sa mga naging biktima, katulad ng pangalawang pamilya nung tatay ni Patrick, isang napakalaking biyaya para sa kanila na matanggap ang kapatawaran at ang pag-unawa ng inyong pamilya sa isang kamaliang nagawa din ng kanilang ina at ng inyong ama. Makikita natin ang isang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang isang aral na iniiwanan ng Diyos sa atin at tayo ay kailangang matutong magpatawad upang makamit natin ang ganap na kapayapaan. Kinakailangan nating matutuhang patawarin ang mga nagkasala sa atin, lalo na ang mga taong nakauunawa na sila'y nakagawa ng kamalian at gustong itama ang isang baling nagawa sa buhay. Sana sa mga nakikinig ngayon ay matuto at makapulot ng aral sa isang kasaysayan na katulad ng kay Patrick, na dahilan sa pag-unawa at paggawad ng kapatawaran ay namumuhay sila sa kapayapaan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.